Yung mga nahuli na ganyan, yung nahuli daw na employer na yun, meron daw malaking fine yun, yung ganun. Kasi syempre, nagpapatrabaho ka ng ng undocumented eh. Tapos, yung apat daw nahuli, na yun, malamang for removal na yun. Tapos, hindi lang baka mapapauwi lang yung mga yun, mababan pa sila sa Canada. Construction is in full swing at Calgary's new event center until it all came to a grinding halt Wednesday. We had to grab our IDs and that we would be at the front gates and ID'd and questioned, and then some returned to work and some didn't. Officers with the Canada Border Services Agency arrived on scene conducting what's called a regulatory compliance check for employees and contractors of Canna Construction. Calgary police say they were only there to ensure safety as federal officers carried out immigration status verifications. For workers at Scotia Place, this sudden inspection was unsettling. There was a lot of concern, a lot of people who were mad. A lot of people here were in disbelief. Yun. Grabe yung panahon, no? Kita nyo ba yung panahon? Lamig. Ang temperature ngayon, 7? Pero naka-short lang ako sa labas. Wala lang. Yung mga anak ko, wala pa. Hindi ko alam kung nasaan. Lumabas sila eh. Sabi nung bunso, magpa-practice lang yun siya ng volleyball kasama yung friend niya. Tapos yung isa pumunta kila Ayin. Anong oras na? 6:30 na yata ng gabi. Wala pa rin. Kanina pa lumabas yung mga yan. Hangin. Grabe. Pagka ganitong oras kasi, baka lamigin na sila maglalakad. Malayo-layo rin yung mga nilalakad nila. Yung asawa ko nasa trabaho ngayon. Ako lang uli ang tao rito sa bahay. Taong bahay. Wala lang. O nga pala, kagapon di rin ako nakapag-video. Katamaran na naman. Nakita nyo, puro reels yung mga ina-upload ko. Kasi, kumikita na tayo sa Facebook. Buti naman. Pero, konti lang ang pag-angat natin sa followers. Kaya kayo, mag-follow kayo sa akin, yung mga subscriber ko sa YouTube. Follow kayo sa, sa Facebook ko. Doon ako madalas nag-upload ngayon. Pati TikTok ko, nasa 3,000 plus na rin yung followers. Buti naman. Ay, may rainbow. Kita nyo ba yan? Ayun, kitang-kita yung rainbow. Yes! Galing Ayun, kitang-kita yung arc ng rainbow. Kita nyo yan? Ang galing. Kahit makulimlim ang panahon, mayroong magandang rainbow. Wait lang, pipicturean ko. Wala lang, pinicturean ko lang yung yung rainbow. Ang ganda kasi. Mamaya niyan wala na yan. Pero oo nga pala, yung balita ngayon, yung latest na balita ngayon dito sa sa Canada. More specifically sa Vancouver, yung yung balita ni Miss Ina na ang ginagawa ng parang parang ICE. Alam niyo yung ICE yung sa US na nagka-crackdown ng mga illegal immigrants, yung mga bila na lang nandadampot ng mga mga imigrante, yung mga usually mga mga dinadampot doon sa US, yung mga mga El Salvadorian, mga taga Mexico. Yun yung yung mga dinadampot doon. Ngayon ginagawa na rin dito sa Canada. Meron ako nakita kanina sa Toktik na sa bus yata yun. Merong yung parang nag-i-inspect ng mga gamit. Ang sinasabi parang regular inspection lang daw na ganyan. Pero hindi alam kung yung hinahanap nila. Tapos ang pinakamalala nun, yung sa companies ang pinupuntahan sa regular hours ng nilang operation nila. Tapos bigla na lang silang magche-check ng nagko-conduct pa nga raw ng mga interviews ganyan. Ito nga yung huling balita. Yung binalita na rin to ni Miss Ina na yung isang kumpanya raw yun chinek ng ng mga pulis. Parang may nagtimbre na merong magche-check ng ganyan. Yung iba raw ng mga empleyado hindi na raw pumasok. Ang sinasabi nila, meron daw insider. Merong nagchuchu na meron daw mga walang papel na nagtatrabaho sa kumpanya na yun. Parang na yun medyo nung last week pa yata yung balita na yun. Ngayon, itong week lang na to, merong update doon. Meron daw 4 na
tao na dinampot na wala nga raw daw papel. Mga ano raw yun, mga tourist lang sila, tapos nagtatrabaho sa isang kumpanya, sa isang employer. Ang gagawin doon, malamang for removal yun, yung mga yun. Kasi syempre tourist lang kayo, visitors visa lang kayo, tapos magtatrabaho kayo. Ang tawag doon sa mga ganun dito sa sa Canada, yung mga mga cash job ang tawag nila. Yung mga hindi tumatanggap ng walang tax yung mga yung mga pasahod. Rin yun, paraan din yun ng employer para sila makabayad, makapasahod sila ng mas mura. Kasi pag kayo mga ganun, walang reklamo yung mga empleyado kasi merong mali sa papel nila, ganyan. Tapos ang nun, yung mga nagtatrabaho na ganun, usually mga student. 'Di ba? Isa rin na balita rito yan na ang dami raw dapat na mapapauwi ng mga student na out of status na sila, na dapat bumalik na sila sa mga bansa nila. Ngayon daw hindi na raw mahanap ng IRCC. Yun yung kine-question ngayon ni ng mga conservative sa liberals na nakaupo ngayon. Kasi dati raw bago umupo si Carney, sinabi na hahabulin yung mga yan, yung mga undocumented, yung mga yung mga student na wala nang status, yung mga work permit na hindi na na-renew yung kanilang mga work permit. Sabi ng liberals, hahanapin daw yun. Ngayon merong parang investigation na nangyari na hindi raw ginagawa ng paraan ng liberal. Sabi parang kasi ang sagot ng liberals dun, wala raw silang paraan para hanapin yung mga individuals na yun. Paano mo ngayon mapapauwi yun mga yun? Ngayon pakalat-kalat yun dito. Yun na yung yung parang bunga ng galit ng mga conservatives na dahil sa mga ganyan, yung mga undocumented na nandito, nag-i-stay, sila yung nagtatrabaho na under the table, yung mga cash job, yung mga mga walang papel. Imbis na ang magtatrabaho doon yung mga new Canadians, yung mga bata, mga kakagraduate, mga high school. Kasi yung mga high school dito pwede na sila magtrabaho Ang binibigyan pa ng pagkakataon ng magtrabaho yung mga undocumented, kasi nga sa mga employers mas mura ko silang mapapasahod 'di ba? Hindi pa yan maarte ang mga yan. Yun ang pinaka-take doon hindi maarte ang mga yan kasi kailangan nila ng trabaho 'di ba? Alam niyo naman yung buhay dito sa Canada. Mahal ng pamumuhay dito. Pagka ikaw nawalan ng trabaho dito, tapos nagbabayad ka ng kung ano-ano, bukod pa yun sa yung sa mga araw-araw na pagkain, gastusin, bukod pa yun dun, tapos meron kang rentang babayaran kada buwan. Kung may cellphone ka na yung nakalinya, may sasakyan ka na, kunyari meron kang kinuha, yung mga yan, pagpatong-patungin mo yun mga yan, ang hirap niyan pagka wala kang trabaho. Ang pinaka-take ko lang dito na gagawa na ng drastic measures ang government ng Canada para sa mga sa mga undocumented, yung mga walang papel na nagtatrabaho sa mga yung mga nahuli na ganyan, yung nahuli daw na employer na yun, meron daw malaking fine yun, yung ganun. Kasi syempre nagpapatrabaho ka ng ng undocumented yun, illegal yun di ba? Ngayon bibigyan ng fine yung mga yun. Tapos yung 4 daw na nahuli, na yun, malamang for removal na yun. Tapos hindi lang baka mapapauwi lang yung mga yun, mababan pa sila sa Canada. Yun yung pinakamasakit. Paano ako nababalik dito, di ba? Ewan, ngayon talagang mahigpit kahit saang parte ka ng Canada. Kahit di ba, dami nagsasabi, pumunta kayo sa mga rural areas. Nako, hindi na rin po. Hindi ako nananakot lang sa inyo yung mga wala pang status. Kahit sa province ngayon mahigpit. Dito sa amin sa Brandon, yung yung RCIP, nagdagsaan yung mga galing sa iba-ibang mga provinces. Tapos dito na sila naghahanap ng trabaho, kaya maraming naghahanap ng trabaho rito. Yung mga mga healthcare aid. O nga pala, isa pa pala sa ko, yung last video ko, meron nag-comment doon na linawin ko raw
na ano kasi ang akala niya sinabi ko doon yung healthcare worker. Kasi pagka sinabi mong healthcare worker, ano yun, yung parang pangkalahatan yun, yung nurse, yung healthcare aid, yung maraming ibig sabihin. Ang sinabi ko doon, healthcare aid, HCA. Nakalagay na nga siya sa ano ko sa thumbnail ko na HCA. Kaya yung kung ano yung kinagagalit ni Kuya. Pero yun, linawin ko lang, HCA yun, yung healthcare aid. Kasi yun yung pwede mong aralin dito ng mabilis lang, tapos madaling makahanap ng trabaho. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Mahigpit na kahit saan. Yung sinasabi ko nga, kahit dito sa amin, yung mga RCIP, marami nang pumunta rito. Kaya yung mga nag-iisip sa mga nasa big cities, mga big communities na dito sa Canada, nag-iisip kayo na lumipat ng province para makakuha ng trabaho na under RCIP. Wag na kayong mag-isip ng matagal. Lipat ka agad kasi marami talagang ngayon. Ganyan ang ginagawa. Mag-uunahan kayo, ang dami nyo, no? Yun lang muna para meron tayong video ngayon. Ang lamig na dito sa labas. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na yun. Sinapaalam.